pagbibigay. Ikaw yung mapagbigay. Oo, pero for sure magiging magandang laban ang ibibigay ng ating mga players for this game. Again, kung sino man po ang matatalo para sa laban na to, hindi na natin sila mapapanood sa mga susunod na araw ng SPS dahil ngayong araw ay laglagan portion. Yung ating lower bracket would only apply sa second day ng ating playoffs. Kaya naman talagang inilalaban dito ng Bigetron Alpha yung kanilang buhay. Kaya naman yun ang naging dahilan para ma-secure nila yung ating game number 2. That's right. And dito naman sa matchup natin, I think I will still keep my eyes on Light. Tulad nung kanina. Hindi dahil sa show siya, pero dahil ang laki din ng trabahong kailangan niyang gampanan. Kasi Novaria yung mid laner niya. So, more on nasa kanya yung pressure to be yung presence dun sa mid lane and to be able to... Tas doble-doble yung trabaho niya. Siya yung presence, tas kailangan niyang habulin at kontrolin din si Kairi. Oo. Oo nga, no? Parang... Dami yung trabaho. Ang dami niyang sakop. OT siya ngayon. Oo, kung kanina parang 2x2 lang yung sakop niya, ngayon naging 4x4. Yes. Dumoble yung kanyang gagawin na tie-up para din sa ating laban. Ang pinaka naging pattern actually ng dalawang teams, tahimik lang talaga yan sa unang part ng game. Parang as much as possible, hindi sila magfo-force for a team fight, not unless ay meron silang pwedeng mapuntahan. But I really like na hinaharangan ngayon ng Onyx Esports yung pwedeng daanan ni Light. Tama. And of course, they're also keeping their eyes on the map. Nasaan ba si Super Ken? Lalaban ba to? And I think hindi na muna. Honestly, mahina din ang palag ng isang Nolan sa isang Suyo sa early game. Lalo, pag kasama yung kampe, pag trio sila, kasi the Nolan can only like deal with one at a time eh. Technically, one at a time, single target. Oo. Kaya siguro hindi na yung pinilit ni Super Ken. Actually, pwede siyang dumiretso sa may orange box. Oo. Kasi sabi niya parang mahirap yata pag bigla ko nakasalubong yung mga players na Onyx. Kasi pwede sana siya nag-trade, diba? Minsan ganun yung ginagawa. Pag hindi na sumilip, dun sa may turtle, dumiretso na lang dun sa buff na kakaspawn lang. So, things are looking good para dito sa Onyx Esports, pero continuous naman ang nagiging farming for Bigetron Alpha. So, hindi natin masasabi talaga na lumalamang dito sila Kairi, kahit talagang sila nauna doon sa may turtle, kasi wala naman talaga sila totally nag-disrupt pagdating sa flow ng Bigetron Alpha. Actually, naagaw pa yan kanina ni Super Ken, yung kakakuha lang ni Kairi na jungle. Pero, tingnan mo yung taas aba, umaabante si Kuya Luke. First and call mag-isa, and 4 ang naghahabol sa kanya. Heartthrob. Kasi 4 yung naghahabol. Pero sa ngayon, si Luke, sabi niya, kaya ko naman. Bakit? Bakit ako matatakot? Uranus ako. Diba? Diba? Isa sa mga talagang napakakunat na heroes. And to be fair, nakita rin kasi yung diversion. Kitang-kita sa mapa kanina. Hindi ko hinabol lang din talaga ng Onyx Esports dito na baka may pwede tayong ma-kill doon sa may top lane na diversion na tayo. Pero nagbabakasakali lang. Pero nakakita nila Parang naabangan na ng Bigetron Alpha. Uy, tumitipi. Parang ganun. It was a very easy call to make. And honestly, at this point, Bigetron Alpha, kahit hindi sila yung umaabante, pansin mo yung gold. Pantay na pantay. So, I would say na they're doing a good job of prolonging the game para lang maka-activate na naman si Eman. And I hope na hindi tulad ng game 1 na hindi na uma-activate si Eman dito. As much as tiwala naman tayo sa Moskov ni Eman, pero you have to keep the timers Kailangan makita mo na, ay, dapat hindi sobrang bugbog sarado sa lane to. Tsaka space talaga. Yes. Kaya din siguro dito umiikot sila Super Ken. Hindi na-check dito ni Sans. Ang ganda ng face check ni Sans doon Kaya napakatras yung mga players dito ng Bigetron Alpha. Dapat yata kukuhanin na lang muna nila si Savera bago sila kumuha ng kill. Pero ito, Kairi, makakakuha ng Turtle and Onyx Esports pupunta sa ibang pwesto. Ayan na nga, napakaganda naman ng diversion na yun. Huling-huli sa akto. Super Ken with the first blood. And of course, there's gonna be an AOG na magamit naman ni Kiboy para lang makaalis. So, walang bawi ang Bigetron doon. Oo, makakasalubong pa yata si Light. So, na-reset lang din dito yung orange buff. And for this one, 800 na ang gold lead ng Onyx Esports. Medyo mas lumalaki na para dito sa ating laban. Ang bango? Hindi, kaya nga napakabango. Shoutout pala kay Brigida guys, ang bango ng pagkain niya. Yes, bilisan mo dyan kasi feeling ko patapos na to Yan, oo. Break 5 minutes. Uy, teleport ulit, teleport. Diba? Tapos na naman to. And there's gonna be another try on Luke's life. And this time, I think pumapalag yung regen pero hindi na talaga kinaya. Walang malakas sa tatlo
Yan ang sabi dito ng Onyx Esports. Grabe nangyari kay Luke. Alam mo yung mga feeling na naa-aching ka? Tapos yung... Tatlong beses siyang na-vacuum. Tatlo ba? Dalawa? Gamuntikan pa, Oh, yung pinigilan talaga siya na gumalaw yung vacuum dito ni Sans. So nakikita natin ngayon yung effectivity and efficiency with the Saluye pick ng Onyx Esports. So 101 for that Saluye. Gold din, ang taas ng gold niya. Parang parang tuwing cooldown yung diversion gagamitin eh. Laban agad, no? Galit na galit sila Uya Sans. Dapat dito yung ultimate ni pag si Super Prince yan sila Sans yung may gamit na Luyi, dapat nagiging Y-walk yung pangalan na diversion na ilipat dapat. Ginagawang dash yung diversion. Oo. Ay, pero conceal sila. Speaking of dash, nice kick. Huli naman yata this Kyrie, pero of course, madali lang naman umatras. AOG gonna be missing out there. Magandang zone ginawa nun. And tatlo ang huli dito ng Astral Echo. May bawi ba? Not enough long range abilities para din sa Bigatron, which means hindi yata muna sila papalag. At dahil dyan, nakakakuha ng kill yung Onyx Esports against Bigatron Alpha. Tapos, nakapag-free farm pa si Lutpi dun sa may top lane. So, 3-0 guys in favor of Onyx Esports. Parang nag-aantay na naman ulit si Sans. Parang bilis ng cooldown. Ilang seconds na ba yung cooldown ng diversion? Kasi kaka-diversion, ayun na naman. Kaya sinabi natin, sino kayang matitignan nila? Na-look nila si Luke. Na-look si Luke. Oh, di ba? May vision, may vision. May vision naman eh. And I think at this point, nagamit yung mga ultimate. That means game to game ang laban dito ng Bigatron Alpha. Harapang Retribution. Finally, nakapagong na sila. So medyo na ngayon dahil sa pagkakuha na yun na pagong medyo nakakahinga. Yung Bigatron Alpha. Pero parang aabangan yata doon sa may purple buff. Hindi, bibitawan ng Onyx Esports. Nag-2K na yung gold lead kanina, di ba? Tapos ngayon 1.5K na lang. So binabantayin din natin yung gold lead, guys. Kasi ito yung, ito yung golden hour. Nako. Na kailangan mapaliit na nila agad yung lamang. This is kumaga pansin mo, may mga point of no return na sobrang laki na lamang nung team eh. Na, sobrang hirap na. Oo, tama ka doon. Ay, naku! I think with this, Super Ken, sinasayawan! Ay! And talagang hindi mo kakayanin talaga ang hapdi ng isang Logi with it. Kill them doon sa baba! Solo kill para dito kay Savero. Oo, piso na lang. Si Kuya Sans din doon. Pero because of the passive, ayun na naman, si Kyrie naman yung ay, grabe talaga! Ay, nako po, si Moreno, muntikan na naman, napaflicker pa man to reposition, pero si Kiboy ay hindi na makakatakas pa doon. Grabe na to. All over the place ang Onyx Esports, guys. Kaya naman pala priority dito yung Luyi. Yung Luyi. So parang ngayon Bigatron Alpha, no? Eve, tapos Luyi. Gamit na gamit. Binan kasi kanina yung yung Eve. Eh, di nakapag-Luyi ngayon. But yeah, 5-1 yung score natin. Parang, ayun na naman. Kakasabi pa lang. Kala mo mushroom, bigla-bigla sumusulpot. Parang kabuti. At yun na nga, si Luke ngayon walang token tatakbuhan. Pero may backup siya dito sa likod. Apat na miyembro dito, BTR, lumalaban pa rin naman. Eman gonna go for it. Pero may ganti naman, Sans gonna take him out. Double kill para kay Kyrie. And naghahabol lang ngayon on the rest of Onyx Esports. Maganda yung palag, maganda yung bawi sana doon. Pero AOG, wala ka nang tatakbuhan, pare Koy. Para dito sa Onyx Esports, lamang na lamang ang ating mga tropa in yellow. Alam mo, for Onyx Esports dito, akala ko kanina, dun sa may top lane, mukhang sila yung lugi, di ba? Kasi padating yung mga players kanina ng Bigatron Alpha. But because of the damage output na meron na dito yung Onyx Esports, nabaliktad pa nila yung sitwasyon at nandito tayo ngayon kung saan makakapag-secure sila ng Lord. So hindi na makakasilip dito yung Bigatron ng Alpha. Kailangan nila ngayon na medyo, kung ikaw yung Bigatron ng Alpha, kailangan muna nila mag-regroup. Kasi yung mga plays sana na gusto nilang gawin, parang hindi talaga nila successfully na naibibigay. Even si Luke dito ay naiwan na rin in terms of level against Lutpi. So mamaya medyo hindi na mararamdaman yung kakunatan ng Uranus. Even si Savero, ayun o, di ba? Parang onting hit na lang against Luke ay kaya na talaga nilang i-shred yung HP. But Sans is doing a great job dito sa kanyang Luyi. I also want to check din kasi baka si Kiboy, the moment that he gets a Dominance Ice, mahihirapan na sa region si Luke. Kasi kaya naman nakuntat ng Uranus kasi mataas yung region niya. Pag nakat yun ng kalahati, problema para sa isang Uranus. Kailangan mo talagang maging smart sa mga pasok mo. And I think we're gonna see a lot of that later on, especially
na may Lord pa na lalakad sa baba. And si Kyrie nasa taas. Pero ito ano naman, madedepensahan natin. Super Ken, nakita yata nakakonceal pero hindi pipilit dito ng Onyx Esports na gumawa ng play. Gusto lang nila na i-clear yung minion wave dito sa may middle lane. Yung added defense ay puputok na rin. Pero tuloy-tuloy lang yun. No, tuloy-tuloy yung minion nila kasi after nito sa bot, meron pa sa top. So, ipipilit yata si Kiboy ay makakatakas ba? Look! Halos wala ng buhay. Mahapde. Maingat lang din. May information kaya sila tayo doon, pero alis ngayon ng players na Bigetron Alpha. So far, malinis yun for Onyx Esports kasi nakuha nila lahat ng tore, which means yung gold nila, sangkatutak ngayon. Kita mo, 6K halos. Yung gold advantage na nakuha nila dahil lang sa isang Lord na yun. Alam mo, ang laking bagay talaga, and I think na kailangan maging mas maingat ng Bigetron ngayon. Si Light, ang hirap na. Hirap na pumasok si Light. Pumasok si Light. Oo, tsaka kasi si Light, parang isa lang yung Shunpo mo hindi na mabilis yung cooldown. If ever na pumasok ka anytime, merong vacuum si Sans, tapos meron pang taunt si Kiboy. Parang hirap, kailangan, or yung pinaka-effective way, efficient way na makapasok siya dito sa Onyx Esports is yung may flicker sipa. Yung parang mapapalayo yung... Mapapa-force ka na magamit ng flicker. Oo, pero after nun, pag nagamit niya yung flicker tapos hindi naging instant yung kill for Bigetron Alpha, may hihirapan sila. Alay ka na. Alay na lang. Alay na si Light. Sige, hayaan niya na lang ako. Which means, kailangan, kung iaalay man ni Light yung sarili niya dito, kailangan makuha niya either si Sans or si Savero. Ah, yes. Kasi hindi naman sila naka-purify, Oo. Yun yung ano dun yun yung tricky dun Hindi naka-purify. Yung mga viable na heroes na magandang targetin. Yung mga juicy target. Yung mga juicy targets. So, madali lang for them. Mahirap lang doon sa hero kit ng yung skill set nung Cho itself. So, at least kung kailangan maging worth it, kung magkakaroon dito ng trade for Light, it should be very worth it. Pero ang tanong dito, papayagan pa ba sila? Kasi yung Onyx Esports, nagdidikit-dikit na as a 5-man unit. Tsaka siguro to be fair, kailangan tumama lagi dito ng mga poke ni Moreno. Kasi diba may mga games na grabe yung comeback kasi tuloy-tuloy yung poke. Ay, ang sakit diba ng Novaria pag full item na. So, yun din siguro yung mga ginagawa ni Kiboy kasi hinaharangan niya. Or if ever man siya yung sasalo nung mga bola-bola. Astral something. Astral Recall. Astral Recall. Ito Star Shatter. Star Shatter. Astral ayan. Recall yung pag hinihila. Pag hinihila. Tapos Astral Star Shatter yung babato mo. Tapos yung ultimo is Astral Echo. Ang dami kasing Astral Oh, tsaka ang tagal na natin hindi nakita din talaga si Novaria. Na-miss ko din si Novaria, sa totoo lang. Oh, ayun ako. Here we go. Ay! It's another one! It's a 5-man party doon sa orange buff dito ng Bigetron Alpha. Pero, swerte yung Bigetron, walang left out of position. Good positioning and good call for Bigetron na wag munang pumalag. Oh, disiplina, no? Disiplina muna sa kanila. Kung naging dash ni Luke doon ay papasok, mapo-force sila na baka pansilok. So, alam nila dito na merong Lord yung Onyx Esports kaya hindi na nila ipipilit para sa ating game. Again, 9-2 the score, 13 minutes. Para merong average time yung dalawang teams natin. Medyo malapit din to sa majority ng game. So, dito natin malalaman kung madedepensahan ba at may extend, mas-stretch ng Bigetron Alpha yung game natin. Meron na ulit na diversion si Sans. Baka biglang bumulaga pag nasira yung Torre dito sa baba. Naku, kaya nga And their clear is very limited. Parang si Eman nga yung mostly taga-clear dito kasi may cooldown din naman yung Star Shatter, di ba? So hindi din basta pwedeng bato lang ng bato. And right now, Kiboy trying to see if he can get more pressure para lang ma-push yung Torre. Ay! One hit na lang, nakuha na nila. And I think mission accomplished na ang Onyx Esports doon. Kaso meron silang casualty, Loot P going down, 4 members remaining para sa Onyx Esports. Okay din naman ang Spear of Destruction pero hindi rin ipipilit dahil delikado na nga din naman na si Eman yung kanilang ipag-front. So mukhang ipo-force. Nasa mira ng Torre. So dun dito sa may gitna pero ang ganda ng depensa ng Onyx Esports. Si Savero nga nandun sa may top di ba? Napakatapang. Imaginein mo yung 4 niyang kasama nandun sa may bandang ibaba. Pero alam niya din kasi na mobility-wise ay mabilis din talaga yung hero niya. So for Bigetron Alpha, yung mga gantong moments na na-stretch nila yung game, 15 minutes na tayo sa laban na to. Expect later on na dadating na tayo sa game equilibrium kung saan yung mga items ay almost close to full item. Yun nga. And at full items, ang problema dito, masakit si Eman. Hindi yan AoE. Hindi din siya basta-basta makaburst ng 5. Pero, pag kayo na isa-isa ng Moskov,
pwedeng mag-snowball yan dire-diretso. Pwede siyang, as in literal, pwede kayo mag-audition papasok sa Moscow. Yun yung mga usual nakita kong nangyayari. Like, pag may na -1, tuloy-tuloy na. Oo. Nako. Oy, wait. Ito yung mga ayaw mong -1. O, diba? Mag-face check lang. Kung Ako hindi na pa dash doon si Light. At baka natamaan pa siya doon ni ano. Baka. Ni Kyrie. So, may information dito yung Onyx Esports na nandun sa may top lane na tag-clear si Eman. Kaya yata ipupush din ng Onyx or tatry na simulan dito yung Lord. Pero ang gandang vision ang ibinibigay ni Light. Nako. So, si Moreno ay nandito din. Kailangan lang talaga tumama ng mga ni Moreno eh. Oh, Oy, may backup na. Si Light ang target. Ikaw ang napili. Si Luke ang kasama niya. And he's not gonna be able to survive that one. Si Luke trying to stay alive, trying to split up the team. Pero looks like sila ang may split up dito. And now, -2 ang Bigetron Alpha. Tatlo na lang ang didepensa. Kaya pa kaya nila. Grabe si Kuya San. Sobrang sneaky nung diversion nila doon ni Savero. Si Savero yung kasama niya, diba? Savero, yeah. Tsaka ang tapang nila si Savero yung sinama niya. Normally, mga XP lane muna para medyo makunat. Pero alam nila at gano'n sila ka-confident na mananalo sila pa rin sa teamfight. At si Light nga naman kasi talaga yung kanilang naging target. So, so far, bigyan ng Alpha talaga nagsastruggle sila on how to set up a play. And to be fair, parang hindi natin nakikita talaga na yung mga patama dito, Star Shatter ni Moreno, ngayon kasi na kailangan na talagang tumama para mailang yung Onyx Esports. Yes. Kahit yung mga bushes nga pwedeng gamitin para malaman nila na, okay, wala dyan. Actually, di ba? Yeah, I really like you brought that up kasi kung isipin mo, single target lang yung buong Bigetron. Halos lahat sila isang target lang kayang patumbahin. Aray. Yung Moskov, even the Novaria right now, it looks like they're gonna get split up. Nasa likod si Super Ken. Di yan maging sapat. Trying to go and cut through the waves. I think Tatlo that's it. laban sa 5. I think ito na nga yun. And dahil dyan, Onyx Esports ang